Hello po mga kakuracha, hello beautiful people. Time check, 6:36 a.m. Good morning. Sunday po ngayon, October 27, 2024. Well, ang topic po natin ngayon ay paano yumaman. Wow, ang gandang topic, di po ba? Kape po tayo mga kakuracha. So, katatapos lang namin mag-breakfast ni Don Paratot, andun siya sa loob at inaaskas din yung kanyang YouTube channel. So, yung kuha po na yan ay kahapon po yan. Binidyohan ko habang papasok ako. Kasi gandang-ganda talaga ako sa view na yan. Yung view pag pumapasok ako. So, balik na tayo sa ating topic. Wala lang po, naisip ko lang to. Yung paano yumaman. Unang-una, para yumaman ka, gumising ka ng maaga. Magtrabaho ka ng maayos. Magtrabaho ka. Magtrabaho at magtrabaho. Sipagan mo. Samahan mo ng dasal. Pangalawa, or unahin na natin yung pagdarasal. Pero hindi po pwedeng puro dasal eh. Kailangan talaga magtrabaho ka. Magdasal ka. Pagbutihan mo yung ginagawa mo. Ayun po ang mga unang-unang dapat gawin para yumaman. Pangatlo po, think positive. Kasi pag iniisip mo, nakakalamang mangyayari yan. Hindi yung kinokontra mo yung ginagawa mo, di ba, sa isip mo. Lahat, nasa Biblia po yan. Wow! Kapag lagi mong iniisip, nagkakatotoo, di po ba? Yung iba gustong yumaman pero wala namang ginagawa, nakahiga. Ano yan? Si Juan Tamad, nag-aantay na bumagsak yung bayabas sa bibig? Hindi po ganun. Magpakasipag po kayo kung gusto talaga ninyong yumaman. So, unang-una, di ba? Magtrabaho, magpakasipag, magdasal, think positive, magtipid. Huwag po yung mas malaki yung ginagastos ninyo kaysa kinikita ninyo. Kailangan po matuto tayong humawak ng pera ng maayos. Di po ba? At saka po, lagi kong sinasabi, kapag masipag ka, wala namang pupuntahan niya kundi pataas, hindi pababa. Pasasaan ba't aasenso ka din? Tapos po, nakailan na tayo. Okay. Una, magsipag, magdasal, be positive, huwag masyadong gumastos ng sobra sa kinikita. Ikalima po natin, ay nakalimutan ko, ano ba yung nasa isip kong ikalima? Iisipin ko muna. So, eto na po, gagawa po tayo ng maganda, hindi po sa masamang paraan. Kasi lahat ng mga bagay na ginawa sa masamang paraan ay mawawala din. So, ayun po yung mga dapat natin gawin kung talagang gusto natin yumaman. At ang pagiging mayaman ay depende sa standard mo. Ako po kasi sa akin, sinasabi kong mayaman ako kasi healthy, nabibili ko naman yung gusto ko. Kami ni Don Paratot, simple living lang kami. Wala kang inaargabyado. May mga kaibigan ka sa paligid mo. May mahal ka sa buhay sa paligid mo. Yun po yung tinatawag kong mayaman. Hindi naman po yung sobra-sobrang Lamborghini or what, yung mga sports car, hindi po ganun. Yung mayaman na nakakakain ka ng gusto mong kainin, kahit papano nabibili mo yung gusto mo, lahat po naman ay dapat may limitation. Dapat po ay marunong kayo humawak ng pera. So sa mga gustong yumaman dyan, magsumikap po tayo, Jan and Marcia. Natatandaan niyo pa po ganun. So, ganun lang po at huwag po tayong tatapak ng tao. Huwag po tayong magpapayaman at the expense of others. O, English yun ha. Take note. So, yun na po, diba? Uulitin ko kung gusto ninyong yumaman, work for it. How to be rich? For the benefit of the doubt, how to be rich? You have to work hard or harder. You have to pray, number 2. That's the most, but if you just pray and you don't work, nothing will happen. Number 3,
Number 3, think positive. Kung may goal kayo, isipin nyo, mararating nyo. That's the number 3. You have to be positive. Number 4, save. Huwag po yung mas malaki pa yung ginagastos natin kaysa kinikita natin. We have to save. Always save. Don't spend more than what you earn. Number 5, don't do bad things. Okay? Just to reach your goal. Just to be rich. Yung magpapayaman kayo, maloloko kayo ng tao. That's a no-no. Kasi po, ibig sabihin naman ng rich ay para sa akin po, wow, mayaman ka, Kuratsa. Opo, mayaman ako. Kasi ang pagiging mayaman para sa akin, ibig sabihin, you're healthy, yung mga kaibigan mo na, your friends are around, family support, you can buy what you need, and you can buy some of your wants. Just don't get rich at the expense of others. Okay po? So, try until you succeed. Easier said than done. Parang ang daling sabihin pero mahirap gawin. Aba, mas lalo pong mahirap kung nakatiwangwang lang kayo dyan. Paano kayo mayayaman, di ba? Naghihintay kayo ng bato ng kapalaran. Aba, wala pong ganun. Wala pong shortcut. Depende po kung ano yung gusto ninyong goal. Pagtrabahuhan po ninyo. So, ako, masasabi kong mayaman ako kasi okay naman ang buhay ko. Hindi naman ako nangungutang. Nabibili ang gusto. Maayos naman ang pamumuhay, healthy, masaya, mga kaibigan nandiyan. So, ayun lang po. Di po ba? Sa akin naman po, sabi siguro ng mga aking manunod, naloloka na yata si Kuratsa ko. Ano pinagsasabi? Ano po ito? Katotohanan. Ito po talaga ang ating, anong tawag dito? Realidad. So, how to be rich? Ulitin ko, work hard, work harder, pray a lot, think positive, save money, don't spend more than what you earn, don't do bad things. So, ayun po. At sa mga, gusto ko kasi po, kung umaangat ako, umangat din yung kapwa ko, especially po yung mga taong mababait. Yung mga nasa taas po na at mayayaman na iba ha, hindi na po nila alam yung paghihirap ng mga mahihirap. So, ako po, yung kaunting kaalaman ko, kasi hindi naman ako makapag-share ng pera kasi katulad nga ng sinabi ko, nag-work kami para sa sarili namin. At marami din naman akong pwedeng sustentuhan or bigyan ng pakimkim ng mga kamag-anak kaysa yung ibang tao. Pag sobra-sobra siguro. So, ang isi-share ko na lang po, yung kaalaman ko na kahit papano, sana makatulong sa inyo. So, kung gusto talaga ninyong yumaman, work for it. Kung kaya ko, kaya nyo. Kung kaya ng iba, kaya natin. Katulad din po ng ginagawa ko na ini-inspire ko yung mga kapwa ko, mga vlogger, mga katrabaho ko ng mga small-time vlogger na kamukha ko na hindi pa monetize. Ini-inspire ko po sila para, kasi mga bata pa po sila, mga puti, Meksikano, halo-halo po, siguro 5 kaming vlogger doon sa trabaho ko, pero ako lang po yung monetize. So, encourage ko sila na ituloy nyo lang. Kasi ako dati, parang sumuko na ako Sabi kong gano'n. Kaya sinusuportahan ko sila. Minsan nga ako pa naghahanap ng subscribers nila Tinuturo ko kung ano yung natutunan ko. Sineshare ko po sa iba para kung ano may narating ko, kahit maliit lang, kahit na simple lang, ay marating din nila. Di po ba? Share lang po. Share your blessing para mas makatanggap ka pa ng maraming blessing. At para din kumbaga sa ay pagbabalik ng utang na loob. So, ayun lang po siguro ang aking ma-share ngayon. At sa mga naniniwala, salamat po. Sa mga hindi, it's not my problem. Ang ano ko lang po ay ma-share sa inyo yung aking munting kaalaman.
So, mag-iingat po tayo palagi sa Pilipinas na nagbabagyo-bagyo at sasama ko po kayo sa aking prayers na sana maging maayos. Condolence po doon sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Masakit pero ganun po talaga. So mga Hakuratsa, maraming salamat sa walang sawang panunood, sa mga kamag-anak, mahal sa buhay, mga sa lahat po ng tumutulong at sumusuporta. God bless us all. Ingat po tayong lahat. Bye mga Hakuratsa. Tandaan, magdasal po palagi at think positive. Huwag kang aayaw. Bye-bye! Till my next vlog, sana po kahit kaunti lang ay makatulong ang mga sinishare ko. Bye-bye! Love you all!